Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga taga-subaybay sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Ven Blones. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. Kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong balitang negosyo, balitang pampalakasan, balitang showbiz at mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan sa ating bansa para sa ating regional news. Samantala, maaari niyo po kaming sundan sa aming Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Antabayanan, sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, patuloy na naglalatag at nagpapatupad ang pamahalaan ng groundwork upang lalo pang mapalakas ang ekonomiya ng bansa at makapanghikayat ng mga major investor at mga industrial project. Dahil dito sinabi ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na inaasahan at pinaghahandaan na ng administrasyon ang paglago pa ng ekonomiya ng Pilipinas. Ito ay para maengganyo pa anya ang mga mamumuhunan na maglagak ng negosyo sa bansa. Ipinagmalaki rin ni Pangulong Marcos na nagkaroon ng magandang resulta ang economic strategy ng bansa, lalo na't umabot sa trilyon ang nakuhang investment ng bansa. Pinuri rin ng Pangulo si Finance Secretary Ralph Recto na gumanap ng malaking papel sa paghubog ng mga polisiya upang makahikayat ng mga lokal at dayuhang mamumuhunan. Siniguro rin ng Pangulo ang pagpapalakas sa sektor ng agrikultura upang mapanatili ang abot-kayang presyo ng pagkain, lalo na ang bigas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. nagbigay ng mensahe sa mga kandidato na hindi nagtagumpay sa katatapos na halalan. Ayon sa Pangulo, tuloy ang misyon at trabaho para sa bagong Pilipinas sa gitna ng hindi pinalad ng mga kaalyado sa eleksyon. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alvin Baltazar. Nagbigay ng kanyang mensahe si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa mga hindi pinalad na kumandidato nitong katatapos lang na eleksyon. Ayon sa Pangulo, kanyang nirerespeto ang naging tindig ng mga kandidatong nagnais na makapagsilbi sa taong bayan, subalit hindi sinwerteng nanalo sa halalan. Pagbibigay din ng Chief Executive, hindi lamang dapat tumangga ang pagnanais na makapagsilbi sa publiko ng isang kandidato kung siya'y nanalo. Bukasan niya sa lahat na nais makaambag sa nation building ang kanilang tulong, nanalo man o natalo sa nakaraang plebisito. At para sa mga kandidato ng alyansa na hindi pinalad na makaupo sa mga susunod na araw, tuloy lang anya ang trabaho at misyon para sa isang bagong Pilipinas. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Posibleng maiproklama na ng Commission on Elections o COMELEC ngayong weekend
ang 12 mananalo o mga nanalong senador sa katatapos na eleksyon. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, sa Sabado, Mayo 17 ang pinakamaagang target na makapagsasagawa ng proklamasyon. Matatandaang hanggang nitong Martes ng tanghali o isang araw matapos ang halalan, nasa 78.79% na ang naipadala na Local Election Returns o ER sa COMELEC Transparency Servers. Ito ay 72,453 ng 73,387 na inaasahang kabuuan ng total election returns. Samantala, muling nagtipon ng COMELEC para umupo bilang National Board of Canvassers o NBOC nitong Martes ng hapon upang ipagpatuloy ang pagbilang ng mga boto sa pagkasenador at party list groups sa katatapos na midterm polls sa bansa. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Philippine National Police o PNP nanatiling profesional sa nakalipas na 2025 midterm elections. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, nanaig ang pagsunod sa saligang batas kung saan naisulong ang pagiging non-partisan o kawalan ng pagkiling. Ang detalye ng balitang ito mula kay J. Mark Dagala. Ibinagmalaki ng liderato ng Philippine National Police na kanilang napanatili ang pinakamataas na antas ng profesionalismo at disiplina sa nakalipas na Hatol ng Bayan 2025. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, ito ay sa pamamagitan ng mahigpit na pagsunod sa mandato ng saligang batas ukol sa pagiging non-partisan o kawalang pagkiling ng pulisya. Git ni Marbil, tugunin na ito sa panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa malinis, tapat at kapani-paniwalang eleksyon, kahit inatasan nito ang buo nilang hanay na huwag makisawsaw sa politika. Mula sa kampanya sa kasagsagan ng halalan hanggang sa magbilangan, walang naitalang insidente ng partisanship o political bias sa panig ng PNP. Patunay na kanilang pagtalima at paninindigan na magdingkod sa taong bayan lamang. Pinatunayan lamang nito ni Marbil na sa Bagong Pilipinas, serbisyo publiko at hindi politika ang kanilang pinangahawakan, lalo na upang lalo pang makamit ang tiwala ng taong bayan. Mula sa Kampo Krame para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Commission on Elections o COMELEC pinaalalahanan ang mga kandidato na magsumite ng kanilang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Matatandaan na kailangang magsumite ng SOSE kahit na hindi na nangangampanya. Ang detalye ng balitang ito mula kay Lawrence Tanhoco. Marangkada ng filing ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE para sa lahat ng kandidato, partido politikal at party list na naluman o natalo. Ayon sa Commission on Elections, obligadong magsumite ng SOSE kahit hindi nangampanya o nagkampanya, walang ginastos, self-funded o umatras sa kandidatura, basta't ang pag-atras ay hindi opisyal bago magsimula ang campaign period. Ang SOSE ay kailangang may notaryo at personal na pirmado ng kandidato o ng treasurer ng partido o party list. Kailangan ding magsumite ng hard copies at soft copies sa PDF at Excel format kasama ang external storage device. Ang deadline na magsimula ay June 11 o pagsusumite ng SOSE ay June 11, 2025 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, pati Sabado at holidays. Hindi tatanggapin ang late submissions at bawal ang pagpapadala sa pamamagitan ng koreo, email, courier o messenger. Paalala ng COMELEC, hindi makakaupo sa pwesto ang sinumang nanalong kandidato na hindi makapagsusumite ng SOSE sa takdang panahon. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, ako si Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Department of Information and Communications Technology o DICT Cybersecurity Bureau inatasang makipag-ugnayan sa Commission on Elections o COMELEC sa issue ng transmission variances sa halalan 2025. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, ang hakbang ay upang beripikahin at linawin ang technical na aspeto ng mga ulat kaugnay ng transmission variances. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Nakatutok na ang Department of Information and Communications Technology o DICT sa mga ulat ukol sa umano'y transmission variances o pagkakaiba sa mga padalang datos ngayong 2025 midterm elections. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda na siyang chair din ng Commission on Elections Advisory Council, inatasan nito ang DICT Cybersecurity Bureau na makipag-ugnayan sa COMELEC at iba pang kaugnay na ahensya para beripikahin at linawin ang teknikal na aspekto ng mga ulat. Batay sa initial na assessment, lumalabas na nagkaroon ng duplication o nadoble ang transmission mula sa mga presinto sa consolidation ng datos sa mga server ng KBP, PPCRV, NAMFREL, Dominant Minority Party at ng Dominant Majority Party. Agad naman umanong naresolba ang issue sa pamamagitan ng pag-filter ng mga datos para makuha ang accurate na impormasyon. Sa kabila niya, nilinaw din ng DICT na hindi ito nakaapekto sa opisyal na resulta ng halalan at nananatili ang integridad ng mga boto. Mula sa DICT para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. 24/7 Threat Monitoring Center patuloy na binabantayan ang pagkalat ng mga maling impormasyon pagkatapos ng halalan. Ayon kay Department of Information and Communications Technology o DICT spokesperson, Assistant Secretary Renato Paraiso, inaasahang magpapatuloy ang pagkalat ng maling impormasyon matapos ang isinagawang eleksyon. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alvin Baltazar. Nagpapatuloy ang pagbabantay partikular ng Department of Information and Communications Technology laban sa pagkalat ng fake news sa pamamagitan ng binuong 24/7 Threat Monitoring Center. Sa Bagong Pilipinas ngayon, ipinahayag ni DICT Assistant Secretary Renato Paraiso na marami na silang natukoy na aktwal na banta na kanila namang harang mula ng simula ng monitoring. Kaugnay nito, inaasahan na ni Paraiso nilang mas titindi pa ang pagkalat ng disinformation ngayong nakatawid na ang halalan na kung saan ay tinawag nila itong yugto bilang critical moment mula sa canvassing hanggang sa ganap ng maiproklama ang mga nanalo. Posible umanong gamitin ang disinformation para atakihin ang resulta ng halalan, questionin ang pagkapanalo ng ilang kandidato at sabihing may dayaang naganap o walang integridad ang mga voting machine at ang proseso mismo ng eleksyon. Pakinggan natin si DICT Assistant Secretary Renato Paraiso. So ang saklaw ho nito, minomonitor ho natin lahat ng mga pagtatangka sa sistema ho ng automated election systems. Pero ang mas mahalagang layunin nito ay monitor ng iba't ibang mga maling balita pagdating sa eleksyon, trying to disrupt the election. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Eco Waste Coalition nagsagawa ng cleanup drive matapos ang eleksyon. Ipinaalala ng naturang organisasyon na dapat magkaroon ng post-election waste accountability ang mga kandidato na nanalo man o natalo sa eleksyon. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Katuwang ang Quezon City Department of Sanitation and Cleanup Works, nagsagawa ng isang cleanup drive ang Eco Waste Coalition sa isa sa mga paaralang nagsilbing voting precinct sa lungsod. Ayon sa Eco Waste, layo nito ipaalala sa mga kandidato ang pagkakaroon dapat ng post-election waste accountability sila man ay nanalo o natalo sa eleksyon. Sa ginawang paglilinis sa paligid ng Flora Ilagan High School sa kahabaan ng Malakas Street, kapansin-pansin na marami pang campaign materials ang nagkalat. Nanawagan ngayon ng grupo sa mga kandidato na baklasin na ang mga naiwan pang campaign posters at mga ipinaskil na tarpaulin. Kaugnay nito ang patuloy ring apela ng Eco Waste para sa mas mahigpit na pagpapatupad ng post-election cleanup rules sa bansa. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Mga fake news peddler na nagpakalat ng maling impormasyon sa gitna ng 2025 midterm elections, pananagutin ng pamahalaan. Sinabi ni Department of Information and Communications Technology spokesperson, Assistant Secretary Renato Paraiso, na magtutulungan ng Philippine National Police at National Bureau of Investigation upang matukoy ang mga fake news peddler na ito. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alvin Baltazar. Tiniyak ng pamahalaan na may masasampulang fake news peddler na nagpakalat ng maling impormasyon hinggil sa nagdaang halalan. Sa Bagong Pilipinas Ngayon, sinabi ni DICT spokesman at Assistant Secretary Renato Paraiso na kung sino man ang nagpalaganap ng fake news nitong katatapos lang na eleksyon ay tutukuyin kapwa ng Philippine National Police at ng NBI. Bukod sa makilalang mga salarin ay para mahuli din at mapapanagot ang mga ito. Ayon kay Paraiso ay nagtangkang iligaw ang petsa ng halalan na una ng ipinakalat na May 10 sa halip ng May 12. Ipinakalat din ng mga fake news peddler na maaaring bumoto online na hindi naman talaga pwede ayon kay Paraiso. Bukod pa dito ang pagpapalabas ng ibang mga mismong kandidato ng deepfakes, pictures at videos na nagsasabing na disqualify na ang isang kandidato kasabay ng pagkikayat na huwag na itong iboto. Pakinggan natin si DITC Assistant Secretary Renato Paraiso. At ang PNP, NBI naman, pag talagang ito, meron talagang sasampulan nito. Yung mga nagpapalaganap ng fake news na yan, ma-attribute natin, matukoy natin kung sino, pagkakilala niya at mahuli natin sila. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Mahigit 7,000 katao na pagsilbihan ng Philippine Red Cross sa nakalipas na 2025 midterm elections. Sa bilang na ito, 6 ang kinailangang itakbo sa ospital. Ang detalye ng balitang ito mula kay J. Mark Dagala. Nagampanan ng Philippine Red Cross ang kanilang tungkulin para sa katatapos pa lamang ng Hatol ng Bayan 2025 batay sa datos ng PRC Operations for the Election 2025 mula Mayo 9 hanggang 12. Nakapagsilbi sila ng nasa 7,086 na mga pasyente sa buong bansa. Mahigit 6,000 rito ang kinuhanan ng vital signs. 117 naman na naitala minor cases habang nasa 14 ang major cases at 6 ang kinailangang itakbo sa ospital. Aabot naman sa 625 ang mga pasyente na pagsilbihan sa kanilang mga nakatalagang welfare assistance desk, partikular na sa mga polling precinct. Una rito, aabot sa mahigit 2,000 volunteer ng PRC ang ipinakalat sa buong bansa para umalalay sa pangangailangan medikal ng mga botante. Mula sa Mandaluyong City para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Maagang pinilahan ng mga mamimili sa Navotas Agora Complex sa Navotas City ang bentahan ng 20 piso kada kilong bigas. Kasama ito sa mga piling palengke sa Metro Manila na napili para sa pagbubukas ng Benteng Bigas Meron Na program. Kabilang sa mga nakinabang rito ang mga mamimili na nasa vulnerable sector tulad ng senior citizens, PWD, solo parent at nasa listahan ng 4Ps. May mga nakasalansan ng tig 5 kilo o katumbas ng 100 piso pero maaari ring bumili ng mas mababa sa 5 kilo o mas marami. Ayon kay Department of Agriculture, Assistant Secretary for Consumer Affairs, Genevieve Velicaria Guevara, mula nang magbukas ang programa kahapon, marami ng mamimili ang tumangkilik nito. Nagpapasalamat din anya ang mga mamimili dahil natupad na ang pangako ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na 20 piso na bigas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon.
Department of Agriculture kinumpirma na madaragdagan pa simula bukas, Mayo 15, ang mga Kadiwa Center at palengke sa Metro Manila na magbebenta ng 20 piso kada kilong bigas. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary for Consumer Affairs, Genevieve Velicaria Guevara, mula sa 8 lokasyon, lalawak pa sa 32 Kadiwa Centers at palengke ang bentahan ng 20 piso kada kilong bigas. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Kinumpirma ng Department of Agriculture na madaragdagan pa simula bukas, May 15, ang mga Kadiwa Center at palengke sa Metro Manila na may bentahan na ng 20 pesos kada kilong bigas. Ito ay sa ilalim ng Benteng Bigas Meron Na program. Ayon kay DA ASEC for Consumer Affairs Genevieve Velicaria Guevara, mula sa 8 lokasyon ngayong araw ay lalawak pa sa 32 Kadiwa Centers at palengke ang bentahan simula bukas. Karamihan kasi ng mga Kadiwa Center ay kadalasang Huwebes ang simula ng operasyon, kaya bukas pa lang sila makakapag-umpisa ng bentahan ng 20 pesos na kada kilong bigas. Sa labas naman ng Metro Manila, bukas na rin ang 3 Kadiwa Centers sa Bulacan na nagbebenta ng murang bigas. Target naman ng DA na maging available ang Benteng Bigas sa lahat ng 42 lokasyon sa bansa na una nang nagbebenta ng P29. Tingnan po natin yung pag-face po, no? So ito pong first phase natin, ito 32. Meron po tayo actually 42, no, na nagbebenta ng ating previously P29. Pina-flood pa natin o tinitingnan pa po natin yung magiging pag-distribute pa natin doon sa additional 10 for next week. Pero definitely po, since nagbebenta rin naman po sila dati ng 29, madali na lang po natin yung matideliveran ng ating P20. Para naman sa mga hindi kabilang sa vulnerable sector, tiniyak ng DA na makakabili pa rin sila ng murang bigas sa halaga ng mga 35 pesos ang kada kilo sa ilalim ng Rice for All program. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, inaasahang mas marami pang lugar sa Visayas Region ang makikinabang sa pagpapatuloy ng bentahan ng 20 piso kada kilong bigas sa ilalim ng Benteng Bigas Meron Na program. Ayon sa Food Terminal Incorporated o FTI, bukod sa Cebu na pilot area ng programa, inihahanda na rin ang National Food Authority o NFA rice stocks para sa Siquijor, Southern Leyte at Bohol. Samantala sa Metro Manila, may 12 lugar o Kadiwa Centers na nagbebenta ng 20 piso kada kilong NFA rice at agad namang tinangkilik ng mga mamimili. Kabilang rito ang Kadiwa Center ADC Building sa Department of Agriculture, sa Elliptical Road at Pasay City Public Market. Bukas ang Kadiwa ng Pangulo kiosk para sa mga mamimili na kabilang sa vulnerable sector gaya ng senior citizens, PWD, solo parent at nasa listahan ng 4Ps. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Department of Social Welfare and Development o DSWD, hinikayat ang mga pamilyang Pilipino na makiisa sa International Day of Families. Ayon kay DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao, layon ng selebrasyon na itaas ang kamalayan at talakayin ang mga posibleng solusyon sa mga problema at pangangailangan ng bawat pamilya. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Kinimok ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang bawat pamilyang Pilipino na makiisa sa International Day of Families na idaraos sa May 15. Ang DSWD na tumatayong chair ng National Committee on the Filipino Family ang inaasahang mangunguna sa selebrasyon. Ayon kay DSWD spokesperson ASEC Irene Dumlao, sa taong ito nilalayo ng selebrasyon na itaas ang kamalayan at talakayin ang mga posibleng solusyon sa mga problema at pangangailangan ng bawat pamilya. Tampok din sa selebrasyon ang paglulunsad ng Pamilya sa Bagong Pilipinas Registry na isang bagong online at mobile application na binuo ng DSWD. Bahagi pa rin ito ng digitalization efforts ng Marcos administration para mas gawing accessible ang serbisyo ng gobyerno sa mga Pilipino. Sa pamamagitan ng online platform, maaaring mag-self-register ang mga user, beripikahin ang kanilang impormasyon at ma-access ang iba't ibang serbisyong available. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Inanunsyo ng Diocesan Shrine and Parish of St. Paul of the Cross sa Marikina City na inaprubahan ng Vatican ang pagtatalaga sa kanilang simbahan bilang minor basilica. Ito ang ikalawang minor basilica sa Diocese ng Antipolo, ang unang minor basilica na itatalaga sa ilalim ng pamumuno ng bagong Santo Papa na si Pope Leo XIV. Ang nasabing basilika ay sunod sa Basilika ng San Juan Bautista sa Taytay. Sinaksihan ni Antipolo Bishop Ruperto Santos ang anunsyo mula sa Vatican kahapon, Mayo 13 ng 2025. Ito na ang ika-27 minor basilika sa Pilipinas matapos italaga ang Santa Cruz Church sa Maynila at Mary Help of Christians sa Parañaque City ng namayapang Pope Francis. Ang titulo ng minor basilika ay binibigay sa isang parokya na nagpapamalas ng malalim na pananampalataya ng komunidad at nagpapalaganap ng masidhing debosyon. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Narinig po ninyo ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, ang tabayanan naman po ang ating regional news, mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas pagkatapos lamang po ng ilang mga paalala. Huy, nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS at Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Text Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Dadako na po tayo sa ating regional news para sa araw na ito. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon.
Mula sa Dagupan, mga kawani ng Land Transportation Office o LTO Region 1 na nagbibigay serbisyo publiko sa loob ng maraming taon, binigyang pagkilala. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ricky Kasipit. Binidbir, Land Transportation Office o LTO Region 1, iray empleyado to yabayaglan un tutulong pianagawa sugangan nga opisina, jad pangisigurado yaligtas iran karsada. Saray trabahador yan ang lingkor at opisina, at loob ya 20, 20 tandima, 30, 30 tandima, tan 40 taon, ya mangiter, ya serbisyo publiko man lapod nando naman opisina ya LTO at Region 1, so binidbir. Unungad kinan LTO Region 1 Regional Director Glorioso Martinez, bibidbiran na apit yan aktibidad aliwalabat sa serbisyo na sari empleyado no agpatisay pananguman niya inawit da at publiko. Binidbirmet, subalig yung kontribusyon na sari empleyado at pangiter yung epektibong serbisyo at karsada tanjad loob yung opisina. Unong met kindi LTO Region 1 Assistant Regional Director Engineer Eric Suriben, yung importante sa pangipaningnang niya maong yung ehemplo at pangiter yung serbisyo niya mangi tuntun at pangisigurado yaligtas iran karsada para da publiko. Manlalapod RP Dagupan City, Pangasinan, aya si Ricky Kasipit para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ricky. Yan ang ulat mula sa Dagupan. Samantala, dumako naman tayo sa Bontoc, mga nanalong kandidato, opisyal nang naiproklama matapos ang mapayapa at maayos na halalan sa Mountain Province. Ang detalye ng balitang ito mula kay Donna Cawis Balio. Opisyal ang naiproklama ti Mountain Province Provincial Board of Canvassers iti malam ti Martes dagiti nangabak a kandidato iti kalkalpas a national ken local elections. Agtultuloy nga agserbi ni incumbent House Representative Maximo Dalog Jr. kas representative ti probinsya iti Sumaruno Atalo Atawan. Ni incumbent Governor Bonifacio Lacuasan Jr. ket agserbi iti maudi a termino na kas gobernador. Naiproklamamet ni Jet Dominguez kas baro a vice-gobernador agraman dagiti 10 a miyembro ti sangguniang panlalawigan. Iti mensahe na kalpasan ti proklamasyon, nagpanawagan ni Representative Dalog Jr. para iti panagkaykaysa, kooperasyon, reconciliation ken suporta kadagiti opisyal para iti pagsayaatan ti probinsya. Sigon met ken ni Mountain Province Police Provincial Office Deputy for Operations Police Lieutenant Colonel Bernard Wong, peaceful ken orderly ti kalkalpas a panagbutos iti probinsya. Manipod Bontoc siya ni Donna Cawis Balio para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna. Yan ang ulat mula sa Bontoc. Samantala, dumako naman tayo sa Lucena. Mapaminsalang coconut spike moth na obserbahan sa Quezon ngayong unang bahagi ng 2025. Ang detalye ng balitang ito mula kay Joshua Miguel Suarez. Naobserbahan na rin sa lalawigan ng Quezon ang coconut spike moth na isang new emerging pest na mapaminsala sa mga nyog ngayong unang bahagi ng 2025 ayon kay Binibining Yelin Marain, Project Development Officer 3 ng Philippine Coconut Authority. Sa usapang agrikultura sa Radyo Pilipinas Lucena, ipinaliwanag ni Warain na ang coconut spike moth ay isang uri ng paru-parong lumilipad na kulay abo. Ito anya ay mayroong 2 species na recorded sa bansa, ang T. ruvifena at T. fructivora. Unang naobserbahan sa Fiji at Java, Indonesia ang coconut spike moth at kalaunay nakita sa Pilipinas noong 2005 at unang nameste sa coconut plantation sa Mindanao. Bukod naman sa Quezon, naobserbahan na rin ang nasabing peste sa iba't ibang bahagi ng Calabarzon na namiminsala sa mga niyugan sa rehiyon. Samantala sa Adni Warain, nagsagawa na ng Rapid Ground Assessment ng Philippine Coconut Authority, Regional Surveillance and Watch Action Team at Coconut Protection Action Team noong March 26 hanggang April 5 sa mga lugar na nakapagtala ng peste.
Mula RP1 Lucena, ito si Joshua Miguel Suarez para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Joshua. Yan ang ulat mula sa Lucena. Samantala, dumako naman tayo sa Palawan. 6 na residente ng Bahay Pag-asa nakapagtapos ng junior at senior high school. Ang detalye ng balitang ito mula kay Lizelle Pilapil. Katatapos sa junior at senior high school, ang 6 ka mga residente ang Bahay Pag-asa Youth Center o BPYC nga ipapamunuan ni ang probinsya ang Palawan. Sa natabong graduation ig moving up ceremony ang aglibas nga bulan ang Abril. May kalimitaduan man anang kalayaan ni ang mga residente ang Bahay Pag-asa padayon para igid nga isusulong iang pamunuan ang kadayadan ikarapatan ni ang mga Children in Conflict with the Law CICL nga mga residente digi. Isa ra nga ni sa andang mga karapatan ay ang kaadal igkatapos maski diyang sa sekundarya ren lamang. Ang aktibidad nga diya ay katabida sa igtitingwa ang gobyerno ang probinsya nga ibalik sa sosyedad ang mga CICL bilang mga mabunga responsable igtigit sa kinailaman para kareporma sa andang kabuhi. Ing papamunuan ang BPYC Provincial Social Welfare and Development Office para sa mga batang may problema sa lihi o batas. Alindigi sa Radyo Pilipinas Palawan, si Lizelle Pilapil para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Lizelle. Yan ang ulat mula sa Palawan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Calbayog. Halalan sa lungsod ng Calbayog, Samar naging matagumpay at mapayapa. Ang detalye ng balitang ito mula kay Suzette Pretencio. Apisar sa mga aberya nga na eksperyensya sa mga automated counting machines o ECMs naging manilampuson hapsay nga generally peaceful ang national and local midterm elections sa tunaglabay nga Lunes, Mayo 12. Samtang kasagaran nga na-report nga incidentes and technical issue ang pagkamayada sa paper jam sa mga ACMs sa mga magkadordelain nga presinto sa mga iba-iba nga eskwelahan. Primera nga rason sa paper jam sa mala sa mga DESO technical support staff in-an kadamo nga ballots nga ginsusulod sa makina nga nantapo-tapo sa mga balota. Dagmit naman ini nga naresolba nga mga issue rason sa hapsay nga piniliay. Nagpahayag naman ang mga botante, partikular na ang mga PWDs ngan senior citizens san era pa sa salamat sa mahimyang malaksi ngan malinawon nga proseso san pagboto. Kikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Suzette. Yan ang ulat mula sa Calbayog at kabuang ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Tandag. Konstruksyon sa isang solar water system sa bayan ng Cantilan, Surigao del Sur. Natapos na. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raymond Aplaya. Nahumana ang konstruksyon sa usa ka solar water system dito sa lungsod sa Cantilan, Surigao del Sur. Gipatuman kini sa Department of Public Works and Highways kung DPWH Surigao del Sur 1st District Engineering Office. Gitukod kini dito sa Barangay Consuelo, sakop sa mong lungsod. Nagkantidad kini og 4,938,768 pesos 35 centavos. Naglangkob sa earthworks, plain and reinforced concrete work, finishing and other civil works, plumbing and electrical works. Gilauman nga pinagi niini nga proyekto mapalambo ang water resource management sa mga barangay. Ingon man mapakunhod ang peligro sa nakaubos nga water level nga resulta sa dili mayong dagan sa panahon.
Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Raymond. Yan ang ulat mula sa Tandag. Dumako naman tayo sa Jolo. Eleksyon sa Jolo, pangkalahatang naging payapa ayon sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV. Ang detalye ng balitang ito mula kay Fatma Gino. Hakatibukan, matuliman mahanong day sawing kiaunan sina 2025 national and local elections, hapi sisil sina Hulo habinaybayan sina Sulu. Inibang dunon, hapi on monitoring sina Parish Pastoral Council for Responsible Voting ito PPCRV. Mapos sila naglibot ang mga polling center hahulo. Kaya kita ni Julo Di Elam, Vice President in PPCRV hahulo, sinaway on protocol sa kaibanan voting centers beanasin ha barangay takot-takot. Inibang dunon, inabukon marayaw pagaboto kaya saksian niya sabab sinlando kipot sinluhal sa tatihid lumpa hanggang tiyambulin susuran ha supay inutinut makasud palawm sim in mga mamomoto ang minagtataka dako sim polling center. Sa misan pamihad to mumpahat isabing pagaboto hana sa butluhal. Miabot pakatluan ng taod si mga volunteers na PPCRV ang minaduarwayan inabutang hatiap-tiap barangay ha supaya tumawang nga pagadya kahabat madawhat in maksud mapaawd in mahanong iman mahatol pagboto hatahon yan. Dahil RP Huloy ni Fatma Diligino para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Fatma. Yan ang ulat mula sa Jolo at kabuang ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito. Kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, antabayan na naman po ang ating mga segmentong balitang negosyo, balitang pampalakasan at balitang showbiz. Sa inyo makalipas po ang ilang mga paalala. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin, Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. PCO, Meta at Google magtutulungan para disinformation at misinformation ay mapigilan. Hindi po natin lalabanan mag-isa ng gobyerno ang misinformation campaigns na ginagawa po ngayon. Kailangan po talaga natin makipag-ugnayan at mag-cooperate sa mga platforms mismo kung saan umiikot ang mismong fake news. Ayon kay PCO Undersecretary Emerald Anridao, seryoso ang pamahalaan sa paglaban sa fake news dahil walang pinipiling edad ang biktima nito. In addition to our campus caravan at the Unicom na pang gobyerno lamang or pang estudyante lamang, we will form na po talaga a group para makipag-usap po sa isa't isa. We can learn from each other about the different ways we are fighting disinformation, and we hope in a year na makapag-form na po talaga kami ng mas formal na policy or usap na po kami sa Kongreso para maumpisahan ang legislation against the publication of misinformation and disinformation. Together, let's fight disinformation and misinformation. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Magandang araw, narito ng mga naungunang balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Kasama po ang inyong lingkod, Win Peñano. Good news sa mga consumer ng Meralco dahil ngayong buwan ay inaasahang bababa ang singil sa kuryente. Ayon sa Electric Power Distribution Company, bumaba ng halos 75 centavos per kilowatt hour ang electricity rates ngayong Mayo, dahilan para sumampa na lamang ito sa 12 pesos at 2628 centavos mula sa April electricity rates na lampas sa 13 pesos per kilowatt hour. Ibig sabihin may halos 150 pesos na bawas singil sa typical household na may konsumong 200 kilowatt hour kada buwan, habang 375 pesos naman ang matitipid ng mga may buwanang konsumo na 500 kilowatt hour. Paliwanag ng Meralco, ang pagbaba ng electricity rates ay bunsod ng pagbaba rin ng generation charges, transmission charges at iba pang gastusin ngayong buwan. Samantala, inuulat din ng Meralco na pangkalahatang naging stable ang supply nito ng kuryente sa humigit 3,000 polling, canvassing centers at iba pang election sites ngayong hatol ng Bayan 2025. Bagaman may ilang isolated at minor electricity service concerns, sinabi ni Meralco Vice President at Corporate Communications Head Joe Saldariaga na agad naman nila itong naresolba at hindi nakapagdulot ng malakihang delay sa proseso ng pagboto sa kanilang franchise area. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Kaugnay pa rin sa Hatol ng Bayan 2025, nananawagan ngayon ang Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI sa mga nagwaging mambabatas na ipasa na ang mga economic measure na magpopromote sa competitiveness at pagpapalago sa mga negosyo sa bansa. Sa pahayag ng PCCI, partikular na tinukoy nito ang mga panukala gaya ng Magna Carta for Micro, Small and Medium Enterprises o MSMEs, ang House Bill No. 10507 o International Maritime Trade Competitiveness Act, amyenda sa charters ng Philippine Ports Authority at Civil Aviation Authority of the Philippines, National Quality Infrastructure Act at rasyonalisasyon sa mining fiscal regime. Ayon kay PCCI President Anunina Mangguio, ang mga nasabing panukala ay ilan lamang sa kanilang mga nais na may konsidera na may sa batas na anyay mahalaga para sa pagtatatag ng mas mahusay at progresibong ekonomiya. Samantala, umaasa naman si Makati Business Club Executive Director Rafael Ongpin na ipaprioridad ng bagong kongreso ang Freedom of Information Bill at iba pang panukala na may kinalaman sa pagbubuwis. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, nagpahayag ng suporta ang Philippine Tobacco Institute o PTI sa mga panukalang batas sa Senado na layong sawatain ang mga iligal na bentahan ng tobacco products. Ayon sa PTI, suportado nito ang mga hakbang gaya ng pagpapalakas sa koordinasyon ng mga law enforcement agency at local government units, pagpapataw ng isang unified tax rate sa lahat ng vapor products, pagmobalisa sa Anti-Money Laundering Council, pagtitipon ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Council, pinalakas na enforcement laban sa e-marketplaces at pinalakas na prosecution at conviction rates ng Bureau of Customs at Bureau of Internal Revenue. Binigyang diin ng ahensya ang pangangailangan sa pagpasa ng mga nasabing hakbang, lalo't nitong nakarang taon nila ay may pagtaas ng illicit tobacco incidents. Base rin nila sa datos ng Department of Finance ay umaabot na sa 52 billion pesos ang revenue losses kada taon dahil lamang sa illicit trade. Babala ng PTI na kung hindi agad masasawata ang mga ganitong gawain ay maaaring magdulot ito ng mas malakihang pinsala sa fiscal health, public welfare at sa rule of law sa hinaharap. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Nananatiling optimistiko ang mga opisyal ng Shell Pilipinas Corporation o SPC na magtutuloy-tuloy pa rin ang magandang performance ng kanilang negosyo ngayong taon kahit pa may mga pagsubok hindi lamang sa ekonomiya ng Pilipinas kundi sa ibayong dagat. Sa inilabas na disclosure ng kumpanya, iniulat nito na umabot lamang sa 740 million pesos ang kanilang naging net income nitong unang quarter ng 2025, malayo sa 1.4 billion peso level na naitala noong nakaraang taon. Paliwanag ng Shell Pilipinas, ang pagbaba ay bunsod ng tumaas na kompetisyon at market volatility. Samantala, umakit naman sa 26% ang core earnings ng kumpanya dahilan para umabot ito sa 870 million pesos. Para sa buong taon, sinabi ni SPC President at Chief Executive Officer Lorely Ocial na nakatuon sila ngayon sa cash, returns at growth. Sinigundahan naman ito ni SPC Executive Director Reynaldo Abilo na sinabing prioridad nila sa susunod na 5 taon ang pagpapalakas sa market positions, deleveraging sa balance sheet at pag-generate ng malusog na cash flow. Sinabi naman ni SPC Executive Director Michael Ramolete na nakatuon sila sa pagbuo, pag-upgrade at pag-refresh ng mobility positions, gayon din ng karagdagang pamumuhunan sa Tabangao Refinery sa Batangas, ang pinakamalaki nilang import terminal sa bansa. Bukod pa rito, plano rin anya nilang magbukas ng 15 hanggang 20 bagong branches sa bansa sa layong mapalakas pa ang kanilang kita. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga balitang aming nakalap sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Antabayanan ang kalipunan ng mga mainit na sports balita na ihahatid ni Leo Magpayo maya-maya makalipas ang ilang paalala. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Text Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. VOG. Ito ay isang uri ng air pollution na galing sa pulkan. Ito ay nagtataglay ng sulfur dioxide na kapag nalanghap ay maaaring magdulot ng pag-ubo, hirap sa paghinga, pangangati ng lalamunan, paninikip ng dibdib at iritasyon sa mata. Mapanganib ito para sa mga taong may hika, sakit sa baga, sakit sa puso, matatanda, buntis at mga bata. Anong mga dapat gawin kapag may VOG? Iwasan ang outdoor activities. Kung kinakailangan lumabas ng bahay, magsuot ng N95 face mask. Kung may iritasyon sa mata, dahan-dahang banlawan ang mata gamit ang malinis na tubig. Dalasan ang pag-inom ng tubig kung sakaling makaranas ng paninikip ng dibdib o hirap sa paghinga. At kung patuloy na mahirapan sa paghinga, dalhin ang pasyente sa pagamutan. Maging alerto at ingatan ang sarili mula sa panganib na hatid ng VOG. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatapot niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang sports balita. Malaking panalo ang nakuha ng tambalang Pilipina at Amerikana na sina Alex Ayala at Coco Gauff pagkatapos daanan ang tambalang Italiano na sina Tyra Caterina Grant at Lisa Pigato 6-2 at 6-3 sa round of 16 ng 2025 Italian Open Women's Doubles na ginanap sa Roma. Dahil sa panalo, ang 19 anyos na si Ayala at 21 anyos na si Gauff ay nakapasok sa top 8 ng torneo kung saan makakatapat nila ang defending champions na sina Sara Errani at Jasmine Paolini ng Italy sa quarterfinals. Makakalaban ni na world number 70 Ayala at world number 3 Gauff ang third-seeded tandem na sina world number 5 Paolini at ang veteranong player na si Errani na layuning depensahan ang kanilang titulo sa harap ng kanilang mga kababayan. Kahit sila ang defending champions, nahirapan muna sina Errani at Paolini na makapasok ng quarterfinals kung saan sinagad sila sa 3 sets ni na Leylah Fernandez at Yulia Putintseva sa kanilang laban sa round of 16, 6-4, 4-6 at 10-7. Napalanunan ni na Paolini at Errani ang 2024 Italian Open Women's Doubles title sa pamamagitan ng pagtalo kay Gauff at ang kanyang partner noon na si Erin Rawcliffe ng New Zealand sa finals. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nalaman na ang daan patungo sa ika-4 na sunod-sunod na paglahok sa World Cup at mahirap ang pagdadaanan ng Gilas Pilipinas. Ito ay pagkatapos mabunot ang Philippine Nationals sa kaparehong grupo ng bigating New Zealand at Australia kasama pa ang Guam sa 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers na magsisimula bago matapos ang taon. Kailangang magtapos ang Gilas na kasalukuyang ranked world number 34 sa top 3 ng grupo sa katapusan ng first phase kung saan 6 na laban ang kanilang lalaruin sa pamamagitan ng home and away format sa loob ng 6 na windows. Ang 3 koponan na nasa itaas ng standings sa katapusan ng first round ay tutungo sa second phase kung saan igugrupo sila sa top 3 na koponan mula sa ibang grupo kung saan daladalan nila ang kanilang record. Bukod sa Qatar na kwalipikado na sa 2024 o 2027 World Meet dahil sila ang host, ang lahat ng bansa ay maglalaban-laban para sa natitirang 7 pwesto kung saan ang top 3 na koponan sa bawat 2 grupo sa second phase, pati na rin ang pinakamagandang record na 4th place team ay mabibigyan ng ticket. Kaya't lalong naging mahirap ang daan ng Gilas dahil napaggrupo sila sa world number 7 Boomers at sa number 22 Tall Blacks. Kung sakasakali mang malagpasan ng Gilas ang first phase, posibleng makatapat nila ang Iran, Syria, Iraq at Jordan sa second phase. Samantala, kasama sa Group B ang Japan, Korea, China at Chinese Taipei, habang nasa Group D ang Lebanon, Saudi Arabia, India at Qatar. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakatakdang kunin ni Belia Belen ang kanyang ikatlong Most Valuable Player Award kung saan ibibigay ang award sa veteranong National University outside spiker sa UAAP Season 87 Women's Volleyball Tournament.
Nakakolekta ang NU Star ng kabuang 96.226 statistical points na hindi hamak ang layo kumpara sa kanyang pinakamalapit na kalaban na si Shaina Nitura ng Adamson University na may 74.259 statistical points. Subalit ang first-year college na si Nitura ay makukuha ang Rookie of the Year Award. Nagtapos si Belen na hinirang bilang kauna-unahang rookie MVP sa Women's Division sa pang-apat na pwesto sa may pinakamaraming puntos sa 246, subalit lumabas na may pinakamataas na success rate sa 37.76%. Siya din ang may pinakamaraming service aces sa bilang na 30. Nakopo din ni Belen ang kanyang ikatlong Best Outside Spiker Award kasama si Angel Canino ng De La Salle University. Si Amy Provido na isa ring LaSalle player at Nina Itang ng University of the Philippines ay papangalanang Best Middle Blockers. Si Shivana Laput ng LaSalle ay kukunin ang titulo ng Best Opposite Hitter habang Best Setter naman si Lamis Lamina. Isa pang LaSalle player sa katauhan ni Laika De Leon ang naging Best Libero. Sa men's division, nakuha ni Kennedy Batas ng Ateneo de Manila University ang kanyang kauna-unahang individual award kung saan siya'y pinangalanang Most Valuable Player para sa kanyang pagmamando sa Blue Eagles. Nakalikom si Batas ng 79.815 statistical points kung saan naungusan niya si Noel Campton ng LaSalle at ang tatlong player ng University of Santo Tomas na sina JJ Macam, Josh Ibanez at Popoy Colinares. Subalit, makukuha naman ni Macam ang Rookie of the Year Award kung saan siya at si Batas ay tatanghaling Best Outside Spikers. Pinangalanan naman si Colinares at si Leo Cogimbal ng Adamson University bilang Best Middle Blockers habang si Emil Pasino ng Ateneo ay nakopo ang Best Opposite Spiker Award. Nakuha naman ni Dux Yambao ng UST ang Best Setter Award at Menard Guerrero ng LaSalle ang nakasungkit ng Best Libero Award. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Natanggal na sa kontensyon ang Signal HD na kumakatawan sa Pilipinas sa 2025 AVC Men's Champions League pagkarang mabigo laban sa Shanghai Bright Men's Volleyball ng China 12-5 o 12-25, 21-25 at 18-25 sa larong ginanap sa Japan. Dahil sa talo, walang nakuhang panalo ang Signal para sa 0-2 record sa Pool B habang makakasama ng Shanghai ang Japanese club na Osaka Blution sa susunod na round. Subalit hindi pumayag ang Signal na matanggal sa kompetisyon ng walang laban, kung saan ang tambalang Steven Rotter at Louis Ramirez ay pinangunahan ang atake sa opensa. Nagtapos ang opposite hitter na si Rotter ng may 11 puntos habang nakagawa ng kaparehong 11 puntos si Ramirez kasama pa ang 2 excellent digs at 3 excellent receptions. Pinangunahan naman ni Sui Cheng ang Shanghai Bright sa nalikom nitong 15 puntos galing sa 11 attacks, 3 blocks at 1 service ace habang ang Polish import na si Michael Kubiak at outside spiker na si Wang Bohan ay kapwa nagtapos na may 10 puntos bawat isa. Makakalaban ngayon ng Osaka Blution ang Nakhon Ratchasima Kyu-min C ng Thailand sa quarterfinals habang makakatapat ng Shanghai Bright ang Fulad Sirjan ng Iran. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinangalanan sina Filipino imports Kiefer Ravena at AJ Edu na maging miyembro ng B-League United, ang bagong koponan na binubuo ng mga promising player.
Nabuo ang koponan bilang parte ng layunin ng B-League na makagawa ng 5 NBA players sa taong 2030. Binubuo ang B-League United ng mga nakababatang player na may layunin na makipagsabayan sa iba pang magagaling na player sa ibang bansa at pahusayin ang level ng kanyang paglalaro at kompetisyon sa buong liga. Sina Ravenna ng Yokohama, BC at Edu ng Nagasaki ay dalawa lamang sa 31 players na kabilang sa candidate pool. Unang masisilayan ang koponan sa Hunyo 28 at 29 sa B-League Global Invitational kung saan makalaban nila ang piling koponan mula sa National Basketball League ng Australia na gaganapin sa Open House Arena Ota sa Ota City, Gunma. Pagkatapos ng Global Invitational, nangako ang B-League na gagawa pa ng mas maraming oportunidad para sa mga player ng B-League United na lumaban sa international stage. Naglaro si Ravenna sa B-League simula pa noong 2021 kung saan sumali siya sa Shiga Lakes. Pagkarang ang maigsing paglalaro para sa NLEX Road Warriors sa PBA. Nitong Hunyo taong 2024, sumali naman siya sa Yokohama. Sa kabilang banda, sumali si Edu sa B-League noong 2023 kung saan pumirma siya para sa koponan ng Toyama Grouses. Pumirma naman ito ng kontrata para maglaro sa Nagasaki nitong Hulyo taong 2024. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Steph Vicente sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon pagkalipas lang po ng ilang paalala. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chika Dora Steph Vicente upang hatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika!
Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Tanggap na ng aktor na si Marco Gumabaw ang kanyang pagkatalo sa kanyang pagtakbo bilang kongresista ng 4th District ng Camarines Sur. Sa kanyang Instagram post nitong Martes, Mayo 13, nagpaabot siya ng kanyang pasasalamat sa lahat ng mga taong nagbigay ng suporta sa kanya sa nagdaang kampanya. Sabi nga ni Marco, quote and quote, maraming salamat po sa bawat nakipagkamay, nakipagkwentuhan at nagbukas ng puso't tahanan sa amin nitong nakaraang mga buwan. Taos puso po ang aming pasalamat. Sabi pa nga ng aktor, hindi man nangyari ang inaasahan niyang pagkapanalo ay ibinigay naman niya ang kanyang best. Quote and unquote, hindi man ito ang resulta na aming hinangad, alam kong binigay natin ang lahat at buong puso tayong lumaban. Sa lahat ng bumoto, sumuporta, tumulong at naniwala, salamat po sa pagtanggap sa amin, sa inyong tiwala at sa pagmamahal na ipinakita nyo sa bawat sulok ng partido. Yan ang say pa ni Marco. Aniya, isang malaking tagumpay pa rin para sa kanya ang makilala ang mga kababayan. Quote and unquote, isang malaking tagumpay na kayo ay aming nakilala, ang dami kong natutunan at nadama at hindi ko po makakalimutan ang bawat kwento at pangarap na ibinahagi nyo sa akin. At para sa lahat ng tumulong at naging bahagi ng laban na ito, hindi ito ang katapusan, nandito lang ako, hindi ko kayo iiwanan. Sa kabila ng pagkatalo ay nangangako naman si Marco na patuloy pa rin siyang maglilingkod kahit walang posisyon sa gobyerno. Quote and unquote, nandito lang ako, hindi ko kayo iwan, ang serbisyo at malasakit hindi lang nasusukat sa pwesto. Yan pa nga ang say ni Marco. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, nakakaaliw naman ang naging request ng aktor na si Jason Abalos sa Commission on Elections o COMELEC matapos ang nagdaang midterm elections nitong Lunes, Mayo 12. Sa kanyang Facebook page ay ibinahagi ng aktor ang larawan niya mula sa listahan ng official at registered voters sa COMELEC. Mapapansin na iba pa ang itsura ni Jason dahil bata pa siya sa larawan na ito at dapat na sigurong i-update. Sabi nga ng aktor, quote and unquote, COMELEC, pwede po bang palitan ang picture sa voter's ID? Dagdag pa niya, quote and unquote, idol ko po kasi noon si Dirk Nowitzki, suot ko din Dallas jersey. Naglalaro kami sa plaza, naisip ko lang po na magpa-register. Hirit pa ni Jason, ito raw ang mga panahong wala pa siya konkretong pangarap sa buhay. Sa comment section ay makikitang nagbiro pa ang aktor at sinabing sana man lang ay nasabihan ang mga botante na kasama ang larawan sa listahan. Hirit pa niya, quote and quote, sana sinabihan tayo na ipopost nila, pinaghandaan sana natin. Marami naman sa mga netizen ang nakarelate sa nararamdaman ng aktor. Sabi ng isa, quote and quote, yung sa amin mukha kaming casualty sa Battle of Mactan. Comment naman ng isa pa, quote and quote, parang nawawalang member ng The Beatles. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pa nating mga chika, maraming mga fanay ang nagpupush kay Miss Universe Asia 2024 Chelsea Manalo na karirin na rin ang pagsabak sa pag-artista. Base sa mga komento sa SOCMED, siguradong maganda ang naghihintay na future kay Chelsea sakaling pasukin na rin niya ang pag-arte.
naniniwala ang kanyang mga supporter na maraming paghuhugutan ang dalaga mula sa mga naging karanasan niya sa buhay kapag sumabak na siya sa aktingan. Mismong si Chelsea naman ang nagsabi sa isang interview na game siyang subukan ang pag-aartista, kaya kapag may opportunity o offer daw mula sa mga producer at TV network daw ay baka sunggaban niya agad. Samantala, naglabas din ng pahayag si Chelsea patungkol sa pagpasa niya ng corona kay Atisa Manalo ng Quezon Province bilang Miss Universe Philippines 2025. Sa kanyang IG account, nagpost si Chelsea ng kanyang litrato kalakip ang mensahe ng pasasalamat sa pagiging Miss Universe Philippines 2024. Quote and unquote, "From the moment I was crowned, I knew this was more than just a title. It was a responsibility, an opportunity to inspire, and a chance to grow. Throughout, I have had the privilege of meeting incredible people, of being given a platform to support meaningful causes and to represent not just myself, but a community that I cherish deeply. Every experience, from the glamorous moments on stage to the heartfelt connections developed between or behind the scenes, have been stepping stones in my growth as a woman and as a leader. Though my reign is ending, my journey does not stop here. I will carry the lessons, memories, and friendships with me forever. Thank you for making this an unforgettable experience." Yan ang buong mensahe mismo ni Chelsea. Samantala, si Atisa nga ang magiging bet ng Pilipinas sa Miss Universe 2025 na gaganapin sa Thailand sa darating na Nobyembre. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Naku, konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli, ang inyong Chika Dora Steph Vicente. Nagbabalik naman po ang ating kasamang si Ven Blones. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Narinig po ninyo ang ating mga segmentong Balitang Negosyo, Balitang Pampalakasan at Balitang Showbiz. At yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating mga executive producer, kina Steph Vicente at Jerome Toledo. Sa mga nakasama natin sa ating technical side, kina Susan Aizon, Milo Jonella, Hiro Lucero at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating mga kasama na nag-ulat para sa ating mga segmento. Para sa ating Balitang Negosyo, kay Erwin Peñano, sa ating Balitang Pampalakasan, kay Leo Magpayo, sa ating Balitang Showbiz, kay Steph Vicente, at sa mga kasama natin na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ako pong muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon!